pagkakaroon ng usapan sa oil exploration sa pagitan ng Pilipinas at China dahil muli sila nagkaroon ng usapan sa pagkakaroon ng posibleng joint oil at gas exploration sa South China Sea matapos nga itong halos 4 na taong paghinto nung last 2022. Tinalakay ito sa Bilateral Consultative Mechanism meeting sa Fujian, China noong March 28. Ayon sa DFA attorney, nagkaroon ng bukas at masinsinang palitan ng pananaw ang dalawang bansa kung saan iginiit ng Pilipinas itong pagsunod sa international law, lalo na yung UNCLOS at yung 2016 arbitral ruling. Ipinahayag din ng bansa ang pagkabahala sa mga kilos ng China na nakakaapekto sa legal na aktibidad sa dagat. Napag-usapan din ang pagpapalakas ng kooperasyon sa iba't ibang larangan tulad ng enerhiya, agrikultura, kalakalan at renewable energy, lalo na sa gitna ng pandaigdigang tensyon gaya ng nangyari sa Middle East. Plano ring magdaos ng pulong ng foreign ministers ng dalawang bansa ngayong taon. Samantala, ayon naman sa isang analyst, critical yung timing ng muling pag-uusap dahil nga sa posibleng kakulangan sa supply ng langis at gas sa mundo. Binanggit din ng nasabing analyst na ang pangangailangan ng Pilipinas na magpakita ng consistency daw sa mga kasunduan upang mapanatili yung tiwala ng China. Ano po masasabi niyo sa issue ito? O yan, makikita mo dyan. Noong panahon ni Presidente Duterte, sinimulan niya na yan joint exploration. Pero binati ko siya ng binati, makitsaya na yan, makitsina. Kung yung ba, natuloy na noon. At hindi niyo kinokontra. Hanggang ngayon, halos 4 na taon na kayo nakaupo dyan. Bigla kayo nagbago ng isip kasi merong krisis sa langis na sana wala. Kung meron na tayong joint exploration ng langis, kung nakakuha tayo ng langis doon, di marami tayong supply. Yan ang problema. Hindi nyo pinag-aaralang mabuti ang inyong mga gagawin. Nasasyak na lang kayo. Kaya nagkakandara pa tuloy kayo. Parang dyan sa Kongreso, nagkakandara pa. Nakakandara pa na expose ang kanilang mga pagka-ignorante. Ganyan ang nangyayari sa administrasyon Marcos ngayon. Hindi malaman kung anong gagawin. Para mga ilong talilong, para mga manok na walang ulo, na pinugutan walang ulo. Ay, nako, kawawa talagang bansang ito.